1 hanggang 2 oras namin binabalot ang aming mga ilulutong lechon habang hindi pa ito nakasalang at kukunin na yan dahil 11 ng umaga namin kami magsa-start sa pagluluto. Pick up time nito ay 2:00 ng hapon. Habang nakasalang na ang aming lechon ay nakita na ni tatay na hindi na maganda yung klase ng uling na ginamit namin sa pagluluto. May mga kahoy po kasi na hindi maganda sa pag-uuling na gamitin, lalo na po at maliliit po yung kahoy na ginamit, no? At saka sobrang maabo. Yung ginawa ni tatay, nagdagdag na naman siya ng kawayan at yung mga kahoy para ma-maintain yung init ng apoy sa aming nilulutong lechon. Kapag ganyan po na hinayaan mo na sobrang maabo or kaya hindi na maintain yung init, no, yung tamang init ng apoy sa ating lechon baboy ay nagdi-delay tayo or kaya nasisira yung balat na kumukunat, na madaling nakukunat yung balat ng ating lechon. Kailangan po natin ang hanapan niya ng paraan. At sabi ko kay tatay, baka tay masusunog yung lechon kasi sobrang apoy din yung sa kawayan, no, na nilagay niya. Sabi ni tatay ay okay, tansyado din naman at kontrolado din naman yung init. At sa mga ganitong sizes po ng mga baboy, may mga customer talaga kami na gusto yung mga 50 kilos below lang. At yung baboy na ito ay provide ng aming customer. Binili lang din nila ito sa mga nagba-backyard farming. At ito po kasi yung mga pahirapan din sa paghanap, no, ng mga ganitong sizes at saka medyo mataas talaga yung presyohan ng mga live weight na kilo nito. At yung nagastos ng aming customer dito sa labor, ingredients at saka sa uling ay 2,500 pesos. At sila na lang din yung nagluto ng special dinuguan. At sa mga ganito po na provide ng customer namin, yung baboy ay wala po kaming free na sauce. Sa mga package deal order na lechon lang po ay yung may free sauce at saka yung sa special dinuguan.